Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong July 4 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito. Kaya ayan, diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At yan yung inaasahan po natin na pag-angat ni Bonk ay medyo ito po ay naantala dahil sa kasalukuyang nararanasan po ng buong crypto market na pagbagsak. Kaya ayan, bumagsak po kasi si Bitcoin. Ayan, ang mother of all cryptocurrency ay nakaranas ng isang matinding pagbagsak kung saan ay nabasag pa po niya yung dating support line niya rito sa 60k. At dahil po yan ay bearish na bearish po ang kalagayan ni Bitcoin at nakakaapekto po yan sa buong crypto market. Hinahatak po niya ang buong crypto market kaya nagkukulay red ang lahat ng performance ng crypto market at kasama na po dyan itong si Bonk. Yan, maski maganda po yung nakikita nating signal rito na yung ating Hall-Street indicator ay ayan, yung kanyang pangangatawan ay manipis na. Ayan, manipis na po yung kanyang pangangatawan. Sinyalis na po yan na malapit na pong magbago yung kulay nito. Mula sa pagiging kulay red ay mukhang magiging kulay green na po ito. Katulad po nito. Ayan, at kung pag nagkulay green po ito ay nagsasabi po itong bullish na ang market condition ni Bonk. Pero ayan, ang nangyari po kasi ay nagkaroon ng hinatak po ni Bitcoin maging itong si Bonk kaya nakaranas siya ng pagbagsak rito. Maliban po dyan ay yung minor trend support line natin dito ay nabasag na rin. Yan, kaya pwede na po nating tanggalin ito kasi basag na po ito. At ngayon ay yung nagsisilbing support or yung pumipigil sa pagbagsak ng market price ni Bonk ay itong minor support line natin dito sa 40 digits 2142. At maliban po dyan ay yung mga QQE bars naman po natin ay nabubuo dito sa upper portion ng ating QQE mode indicator. Sinyalis na rin po yan na medyo nakakalamang ng bahagya yung ating mga bulls o yung mga buyers. Kaya ibig pong sabihin ay marami pong bumibili sa support line na ito. 40 digits 2142 or mga nasa mga price zone malapit dito ay maraming bumibili ng kanilang Bonk. Kaya ayan, ganyan po yung nakikita natin na signal dito sa ating dalawang indicators na ito. At dahil dito ay yung aking analysis dito dahil sa base sa dalawang indicators natin dito ay maaari po or posible pong ma-away sa pagko-consolidate muna ang market price ni Bonk dito sa upper portion ng ating support line na ito. Ayan, magko-consolidate po yan. Ayan po yung nakikita ko. Pero pag nabasag po yan, kapag nabasag po yung support line natin dito, ay posible po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 1446 or depende na rin po yan kung lumakas po yung or kung nagpatuloy po na nagpakita ng lumalakas na bearish pressure or bearish momentum ang ating dalawang indicators ay posible po siyang umabot hanggang dito sa sunod na major support line natin dito sa 50 digits 991. Pero base po sa ngayon ay base po sa kasalukuyang ipinapakita ng dalawang indicators natin dito ay masasabi ko po na ang magre-resulta ang galaw ng presyo ni Bonk sa paglalaro dito sa ibabaw ng support line natin dito. Kaya yan po yung mas nakikita ko na magiging price action ni Bonk. Magko-consolidate po siya rito or magsa-sideways po siya dito. Ayan. Yung aking mga live spot trading positions naman po rito kay Bonk ay ayan po. Meron po akong 4 na mga sell pending orders dito sa itaas. Yan, katapat po niya yung mga resistance levels natin dito. Kaya dyan po nakaset yung aking mga sell pending orders or take profit. Yung dalawang buy pending orders ko naman po rito ay nakatapat sa mga support line. At yan po yung mga presyo kung saan nakaset ang mga ito. Kaya ayan, medyo matagal-tagal pong nagko-consolidate itong si Bonk dito sa
support line natin na ito. Simula pa noong June 18 hanggang sa ngayon. Kaya ayan, nagpo-consolidate po siya sa pagitan ng resistance line natin dito at saka support line natin dito. Kaya sa tingin ko ay gaya ng aking sinabi kanina, yung analysis ko rito ay mukhang magpapatuloy po siya sa pagko-consolidate dito. Kaya ayan, sa mga bago lamang po rito ay yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung gamit ko naman pong dalawang indicators dito ay ang Hallsut indicator, yung nandito sa chart po yan, at ang QQE mode indicators na indicator na nandito po sa ibaba. Kung nais po ninyong gamitin yan ay nasa description lamang po ng video yung link ng aking ginawang mga video kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.